Lopez at ni Gina Acosta. No, hindi namin alam. Wala pong ganon, hindi namin alam. So anong rason bakit sila na-contempt? Kasi puro sila tangge, puro sila pagsisinungaling. Ang masaklap nga lang, nung na-contempt, biglang nahimatay. Nung na-contempt, biglang nagkasakit. So ngayon, speaking of nahimatay, nagkasakit, di ba pag nag-apply tayo sa trabaho, di ba? Di ba pag nag-apply tayo sa trabaho, anong unang tatanungin sa atin ng HR? Anong unang tatanungin sa atin ng employer? Fit to work ka ba? Wala ka bang sakit? Wala ka bang ganito ganyan? Kasi kung may sakit ka, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kaya nga hinihingian tayo ng medical records eh. Di ba? Oh. Pero how comes at paano nangyari na tumanggap ang Office of the Vice President ng mga trabahante na may mga sakit? Di ba? Paano naging worker ng Office of the Vice President yung mga buwaka ng inang yan, nagsisinungaling na, nung ikulong na at i-contempt na, biglang nagkasakit? So saan ang hustisya? Di ba? Noong panahon na si Laila de Lima tinambakan ng kaso ng tatay ni Sara Duterte, ni isang kagat ng lamok si de Lima hindi nagdrama. Di ba? Sa mga BBM supporters dyan, isipin ninyong mabuti. Kapag nag-apply tayo ng trabaho, unang gagawin ng HR, fit to work ka ba? Wala ka bang sakit sa puso? Wala ka bang maintenance? Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ganyan? Pag sinabi mong kaya, pasok ka. Pero bakit nangyari, ito ha mga kababayan, meron tayong kasabihan eh. Isang drama, maintindihan pa natin. Pangalawang drama, magtataka na tayo. Di ba? Pangatlong drama, sinadya na po yun. Bawal po magkasakit. Naku, Miss Ok at 50, nakakapagtaka lang po kasi. Bakit nung in-interview walang sakit? Nung na-contempt, biglang na hospital. Unang na-contempt si Lopez, na hospital. Pangalawang na-contempt si Acosta, na hospital. Baka pangatlong contempt, ma-hospital na naman. Hindi na po maganda yun. Drama na yun. Sinong tanga? Ginagago nila ang taong bayan. Diba? Paano ka nakapag-work sa Office of the Vice President? Diba? Na may sakit ka palang ganun. Bakit si Laila de Lima nung pinakulong, never naman si Laila de Lima, sabi nga ni Laila de Lima sa comment niya, ako pinakulong nila ako ng almost 7 years, pero never akong nag-act na like that. Never akong nag-act ng like that. Diba? Yung una, nagkasakit, hospital. Pangalawang in-interview, nagkasakit, hospital na naman. Gloria Arroyo lang? Nung si Gloria Arroyo kinasuhan ng Flander, di ba? Nagkasakit, nagka-wheelchair, may bracket sa liig. Nung binigyan ng pardon, tinanggal ang bracket, tumayo, straight ang lakad. What the heck? Hindi na kasi bago yung ganyan. Di ba? O pakinggan nyo si Laila de Lima. Ni VP Sara, na the very high sense of entitlement na sanay nung sa kaharian nila sa Davao City. Napakita talaga doon yung impunity ng mga Duterte. Ang feeling nila is that they are beyond law. Yes. That they are beyond accountability. Laging nakakalimutan yung napaka-importanteng principle sa ating saligang batas, sa Constitution, that a public office is a public trust. She's still occupying OVP.
She previously occupied DepEd at may mga seryosong alegasyon yung Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa pagwaldas, maling paggamit ng mga ganyang pondo. Imbes na harapin yung mga ganong akusasyon, ano yung ginagawa nila? Ng gugulo. I call it another infamy for our country. Yes. Na hindi pa nga nawawala yung imahe na yon dahil nung the past regime was headed by a mass murderer, isang berdugo. Kasi nga hanggang ngayon walang hustisya pa yung mga biktima ng war on drugs. And then here comes another episode of our country's life. Diba? Just try to imagine. Oh, may nag-comment. Punta ka sa EDSA para ihagis ka sa tulay. Bakit ako pupunta sa EDSA? Hindi naman ako tanga. Diba? Ito simple sabi lang ha. Magpakatotoo lang ako sa inyo. Sa mga DDS na pumunta sa EDSA, tanga po kayo. Tanga po kayo. Yun po ang katotohanan. Alam nyo, kung pareho lang noon ang panahon, malamang sa malamang kahit ako pupunta ako ng EDSA. Alam niyo kung bakit? Noon, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. and Aquino administration, wala pa tayong mga cellphones. Walang Facebook, walang TikTok, walang YouTube, walang Instagram, walang Twitter, walang platform. Kaya yung mga tao, kapag nakita ang simbahan nagpaparade, sumasama. Ang mga tao, kapag nakakita ng bakit sila nagmarcha, pagod na pumunta ng EDSA at magrally-rally kung gutom naman ang pamilya kong maiwan sa bahay. Di ba? Meron naman akong cellphone, bakit ako pupunta doon? Paano kung yung pagrally-rally na yan sa EDSA, kung merong may sabog dyan, katulad sa nangyari sa Plaza Miranda, mamamatay pa ako. Eh kung nasa bahay na lang ako nanood sa cellphone, tignan nyo, kahapon nanood ako sa rally-rally sa EDSA, nagdilat na lang ang mga mata, gutom na gutom. Anong nangyari sa pinaglalaban nila? May natanggal ba sa pwesto? Napalitan ba ang presidente? Yumaman ba sila nung pumila doon? Wala. Di ba? Kaya, why would I waste my time? English yun ha. Pasensya na. O hindi maganda ang English ko. Biruin nyo. Pupunta ka ng EDSA. Bibigyan ka 500 per head. Di ba? Bibigyan ka ng 500 per head. Eh bakit ko ipagpapalit yung trabaho ko, nasasahod naman ako ng 700 a day sa 500, tas bubumbahin ka pa ng tubig ng bumbero. Nagugutom ka pa. Ngayon ninyo sabihin, sino ang bayaran? Kami ba o yung mga nandun sa EDSA? Pero sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung nasa EDSA sila. Ang sa akin lang, wag nila akong sabihan pumunta ng EDSA kasi hindi ako tanga. Diba? Sa tingin nyo, ito ha, yung mga nasa EDSA, nagrally-rally sa EDSA, ilang araw na kayo dyan? 2 days na. Nilalamok kayo, wala kayong ligo, mga baho na kayo. O, take note, walang toothbrush, walang ligo, walang palit-palit brief, walang palit-palit panty. O, ano, amoy niya? Amoy ginamos. O, real talk lang ha. Ilang araw kayo sa EDSA, huwag nyo sabihin natin, 1,000 kayo na sa EDSA. Saan kayo naliligo? Di ba? Oo. Yun lang, napakasimple na tanong. Tignan nyo, nangamoy ginamos kayo. Oo. Walang ligo. Tapos, ngayon, sa ginagawa ninyo, na pag-EDSA, sabihin natin, EDSA people power ba? People power na ba yung ganon? Sabihin natin, people power daw yan. People power na daw yan. Ngayon, tatanungin ko kayo. Yung ginawa ninyong pagwilga-wilga dyan sa EDSA, may possibility against the law yan. Against sa batas. Bakit? Kapag pag-rally-rally nyo dyan, makagawa kayo ng violence against sa pulis. Isang pulis lang bukulan ninyo dyan.
Yeah? Isang pulis lang, saktan ninyo dyan. Mark my word. Tubig ng bumbero ang hahampas sa inyo. Napakasimple. Isang pulis lang saktan ninyo. Makakakita kayo ng tear gas at granada. Ngayon, kung iniisip ninyo na meron kayong anak na pinapaaral, meron kayong asawa na minamahal, or meron kayong pamilyang iniiwan sa bawat tahanan ninyo, bakit nyo papagurin ang sarili nyo dyan? Isipin ninyong mabuti. Hayaan yung maglalaban-laban yung mga politisyan. Hindi naman kayo kasali sa labanan nila. Ito, real talk lang. Alam nyo ba kung bakit nagkaganyan si Inday Sara? Simple lang. Meron siyang gusto na hindi nabigay sa kanya. Yun naman ang katotohanan eh. Bakit nagkaganyan siya? Meron siyang gusto na hindi nabigay sa kanya. Sino bang unang umalis sa grupo ng unit team? Di ba si Sara? Sinipa ba siya ni BBM? Pinalayas ba siya ni BBM? Hindi. Si Inday Sara ang may gustong umalis sa administrasyon ni Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang gusto na hindi na ibigay sa kanya.